Yun mga kaibon. Namamasyal lang kami ni Missy. Sinasamantala dahil pabalik na sa trabaho. Kaya lang, etong si Prince Minnie Avery may humirit na magandang tanong. Hindi ko na naman mapalampas. Fermin Dasig Nolasco ng Nueva Ecija. Katropa ni Arman Linsangan yun. Medyo maganda yung tanong niya. Fermin Dasig Nolasco, Prince Minnie Avery, ano sabi niya? Nung mga nakaraan, hindi pa siya nag-aalaga ng yellowface tsaka aqua. Abay, normal sa kanya 6 hanggang 8 itlog at minsan 5 hanggang 7 ang napapa-hatch niya. So medyo masaya, maganda, panalo, no? Pero ngayon nagko-concentrate daw siya sa yellowface tsaka aqua. Nagkakaroon siya ng konting problema. Sabi niya nasa 5 lang ang kadalasang itlog. 3 hanggang 4 at the most ang napipisa. So parang di siya nasanay. So nagtanong siya, normal ba daw talaga yung ganun? So kung ang yellowface aqua mo is parang hindi naman siya masasabing green series, maaaring par blue series or lutino, maaaring apektado. Pero kung kumbaga par blue series yan, sabihin lang natin par blue, no? B1, B2 yan, pati aqua Saka ko napapaliwanag yung mga kaibon. Anyway, sabihin natin na ito yung parang nakikita naman sa lahat ng yellowface at aqua, pero sa kanya nakokontian na siya sa 5 itlog. So ang tanong, ang pakain niya ba na bago? Ang kanyang pakain, mapa veggies yan, may mga vitamins. Kung hindi na bago, di mapapaisip ka, teka, wala naman na bago sa pagkain. Ito ang pangalawang tanong, nalipat niya ba? Nalipat niya ba yung mga kulungan? Maaring nalipatan niya na didirekta ng araw, masyado maraming tao. In other words, nakaka-stress yung paglipatan niya. So stress yung ibon. So wala bang ganung nangyari? O kaya naman yung kapitbahay biglang nagsisisiga. Ibig sabihin, baka may mga usok-usok mayat maya na nangyayari din sa nagpapausok madalas yung kapitbahay. In other words, hindi nasira ba yung routine? Kung ano man yung dating nagpo-produce ng 7-8 itlog. Kung hindi nasira yung routine nun, ibig sabihin, may possibility, teorya lang to, theory lang. May possibility na baka tinamaan din ng inbreeding depression. Yung napag-usapan natin nung nakaraan, inbreeding depression, di ba? Magkakamag-anak, malalapit na pamilya, ayun, sila ang pinagpapares. So maaaring talaga na-apektuhan ng fertility. Diba? Ayun ang sinasabi natin. Theory lang yun. Kasi hindi naman conclusive. So ngayon, pwedeng sabihin ni Fermin Nolasco, sir, yung pinanggalingan naman ito, kilala ko na hindi nagpaparis-paris ng magkakamag-anak. So bakit kaya nagkaganon? Maaaring totoo yun, no? So okay tayo doon. Paano yung pinagkuhanan niya? Ganon din ba? Alam naman natin, tayo mga Pinoy breeders, di ba? Talaga namang minsan nagmamadali tayo, hindi naman natin masisisi, lalo na mamahalin yung mutation na yun. So kadalasan napipilitan tayo magpares na magkakamag-anak. Or kaya naman, alam naman natin to, wag mong sabihing tayo lang gumagawa nun. Baka yung pinanggalingan mismo sa ibang bansa, alam naman natin hindi sa atin galing yun. Baka sila mismo doon, di ba? Nagpapares na magkakamag-anak, magkakapamilya. O so doon pa lang, maaring tinamaan na yung mga ibon na yun, nagkataon, di ba? So maaaring nagkataon, yun yung naipasa o nabili na materyales ni Prince Minnie Avery. So theory lang yun. Kasi kung talagang walang nabago sa routine niya sa pag-aalaga, most likely inbreeding depression yung nangyari. Pero again, hindi conclusive. So yun lang ang pwede kong maisagot dun sa interesting question ni Prince Minnie Avery. Sana naman hindi ganon, pero yun ang sa tingin ko, inbreeding depression. Wag naman sana. Hasta la vista mga kaibo!